Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon. Media Ngayon. Ayan po mga kaibigan, nagbabalik po ang ating programa Media Ngayon. Sa oras na to naman po ay makasama tayo at pag-uusapan natin yung usapin naman po yung kung kanina ay access to information or kalayaan ng pamamahayag. Pag-usapan din po natin paano nga ba natin ma-access yung information kung hindi naman matatag or matibay or yung dependable yung ating connectivity, lalong-lalo na sa panahon na to. Maraming pong mga pahayagan, yung mga mga publications ay online, and even yung ating mga broadcast ay kadepende na doon sa digital media na po, online na po, at hindi naman po tayo makarating sa mga liblib na lugar kung wala tayong mabilis na internet connectivity. Kaya po makakasama natin sa hapon na ito via Zoom po ang lead advocate ng Better Internet PH, si Ma'am Grace Mirandilla Santos, upang i-explain sa atin, ipaliwanag sa atin kung ano ba itong sinusulong nilang mas mabilis siguro or mas murang internet connectivity. Ma'am, magandang hapon po. Kumusta naman po kayo at ano po ba itong bill or naipasa na yata to sa Kongreso, sa Senado at sa House of Representatives, itong tinatawag na Konektadong Pinoy Bill? Ano po ito, ma'am? Yes, magandang hapon po, Sir Joe. Salamat po sa pag-iimbita ninyo. Ang Konektadong Pinoy Bill po ay isang panukalang batas na certified as urgent po ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ay naglalayong palawigin or palawakin ang infrastruktura para sa internet sa iba't ibang bahagi ng bansa sa pamamagitan po ng pagbukas ng merkado. Sa ngayon po kasi, medyo restrictive ang ating licensing process, no? Pag ikaw ay isang network operator at gusto mong magtayo ng broadband or data transmission network, kinakailangan mo munang pumunta sa Kongreso para humingi ng prangkisa. Ito po ay isang barrier to entry at marami pong mga small players or yung mga community internet service providers na hindi po kinakaya ang requirement na ito. It's also unique po sa Pilipinas, no? Tayo na lang po ang bansa na nagre-require na ang Congress ay kailangan magpasa ng franchise or isang franchise law para lang maging first step para malisensyahan ng isang network operator. So sa pamamagitan po ng Konektadong Pinoy, sisimplihan na po natin ang licensing process, magiging mas efficient ang proseso. So mangyayari po, ang lisensya ay manggagaling na sa industry regulator. So kung may gustong magtayo ng broadband network kahit sa ang sulok ng bansa, maaari po siyang mag-apply sa NTC or National Telecommunications Commission. Naayon din po yung Konektadong Pinoy Bill sa global best practice, lalo na po sa ease of doing business. At yung Konektadong Pinoy Bill din po ay naglalayong gawing mas ligtas ang access sa internet kasi nire-require po nito na mag-comply ang mga internet service providers sa cybersecurity standards at mga preventive measures para siguraduhin po na ang network ay kumbaga hindi vulnerable sa mga potential cyber attacks at threats. And yung pong isa sa pinakamaganda pong nilalayo ng Konektadong Pinoy Bill, yung tinatawag din po na infrastructure sharing. Kasi ngayon po, meron po tayong malalaking players, sila po ang nagdo-dominate ng internet na industriya, pero may maliliit po tayong players lalo na sa labas ng mga syudad. So, pag naipasa po ang Konektadong Pinoy, ang mga infrastructure ng malalaking players ay maaari na rin gamitin ng small players na gamit ang open access na structure. Kumbaga, magkakaroon po ng fair, non-discriminatory at reasonable access sa mga piling infrastructure para masiguro na kahit yung mga nasa mga medyo rural areas ay magkakaroon pa rin ng pagkakataon na kumonekta
sa facilities para makakuha po ng internet service. Mhm. So yun po ang Konektadong Pinoy Bill, Sir Joe. Yes, ma'am. Ang unang-una nabanggit natin kanina na ito ay naipasa na po sa Kongreso. Pinirmahan na or naipasa na ng mga congressmen natin sa House of Representatives at napirmahan na po ng Senado or naipasa na sa Senado. Tama po ba, ma'am? Yes po, ratified na po ang Konektadong Pinoy Bill noong June 9. Mhm. So, ang naghihintay na lang po na matransmit yung bill sa office ng Pangulo. At Para after that, pirmahan. maghihintay po tayo na sana po pirmahan po ni Pangulong Marcos Mm-mm. ang napaka-importanting bill na ito na para talaga sa lahat ng Pilipino. At yan po naman po ay isa sa mga pangunahing layunin at programa ng ating mahal na Pangulo ang na maabot ang lahat nating mga kababayan para mas malaman din po ng ating mga kababayan lalo na sa mga malalayong lugar kung ano po ang mga programa ng ating pamahalaan. Pero sa ordinaryong mamayan, lalo na sa media, ma'am, ito po ba, syempre, yung mga kababayan natin, sasabihin nila, yan po ba ay magpapamura doon sa ating babayaran pagdating doon sa... Kasi isa na po, dagdag na po ngayon yan. Dati kung ang binabayaran ng mga kababayan natin ay kuryente, tubig, ngayon meron na pong internet or kahit sa mobile phones nila, meron na tinatawag na babayaran nila yung data, magbabayad sila ng data para magkaroon sila ng access doon sa kanilang mga social media accounts, magpadala ng email or kahit man mag-update sa iba't ibang apps. Ito po ba ay mas makakatulong, makapagpamura doon sa access ng mga kababayan natin, lalo-lalo na ordinaryo natin mga kababayan doon sa data po? Opo, sinisiguro po actually ng Department of ICT, si Secretary Henry Aguda ang nagpaliwanag po nito na sa Konektadong Pinoy magkakaroon po tayo ng mas magandang competition sa merkado. At alam naman po natin na sa kahit anong industriya, kapag may real competition, asahan po natin na yung mga industry players po ay magbibigay ng mas magandang serbisyo at magbababaan po yan ng presyo. Hindi po ito kakaiba, no? Sa telecoms natin, for example, nakita natin dati nung monopolyo ang telecom service, yung basic telephone service, kung naalala nyo dati, landline lang naman lahat tayo. Nag-iisa po ang service provider noon, napakamahal po talaga ng ating binabayaran sa telepono. Naalala ko po nung ako'y bata pa, talagang 10 years yata ang hinintay namin bago po kami nakabitan ng linya ng telepono. So, ang nakikita po namin malaki talagang pagbabago throughout the history po, no, sa telecom at internet. Kapag nagkakaroon po ng competition or kahit threat of competition, talagang yung mga industry players, nagbabago po sila ng behavior eh. So, kinakailangan kasi para makipagkompetensya ka na, dapat mas maganda yung serbisyo mo. Sa Konektadong Pinoy po, Sir Joe, ang maganda, pati yung wholesale o yung pinagkukunan ng internet, may pagkakataon na more providers tayo, magkakaroon tayo ng more providers. So, pag ang wholesale ay nagkaroon ng kompetisyon at bumaba ang presyo ng wholesale, asahan po natin yan na bababayan sa retail. Tayong mga end users, mas magiging mababa rin po ang presyo ng internet na ating babayaran. So, yun po ang tinatawag natin na, well, parang ano na po yan, law of competition yan sa merkado. Ma'am, yung tungkol especially sa amin sa media, sa mga kasama natin sa media, sa industriya na ngayon nga ay dependent na doon sa connectivity, sa pagpaparating ng mga balita or sa pagkalap ng mga impormasyon, lalong-lalo na sa mga liblib na lugar. Ang isa sa mga problema na kinakaharap minsan ay yung napakahina ng signal. Itong bang bill na ito, itong Konektadong Pinoy Bill, ay mas makakatulong na yung mga streaming ng mga programa natin ay mas mabilis kahit doon sa mga malalayong lugar kung merong magtatayo na ng mga bagong infrastruktura. Baka kasi po, ma'am, baka maraming mga yung tinatawag nating maliliit na tindahan doon sa mga probinsya, kumbaga mga providers, pero konti naman yung ating supply. Or paano yung ito po ba ay mag-democratize doon sa distribution, halimbawa ng bandwidth, ng mga connectivity, mas mapabilis po ba yung koneksyon ng ating mga kababayan? Tama po yan, Sir Joe. Actually, pag nagkaroon po tayo ng competition sa taas, no, or sa upstream,
asahan po natin na sa baba, yung pong mga small players na ngayon po ay nasa communities na, papayagan na po sila ng bagong batas pag naipasa ng Konektadong Pinoy na i-expand po nila yung network nila hanggang sa labas ng cities. So kasi po ngayon, kung titingnan ninyo, marami pong maliliit na players, marami po sa kanila mga cable TV operators na pwedeng magbigay ng cable broadband. Meron pong mga wireless na internet service providers. At marami pa pong ibang mga nakikita natin, napaka-entrepreneurial kasi ng mga Pilipino, may mga piso wifi, hindi po Yes. ba? So ito pong mga ito ngayon ay magkakaroon sila ng mas maraming access sa wholesale bandwidth or sa internet. Ngayon, pag pinayagan na po sila ng batas na maglatag ng mas maraming facilities, kasi sa ngayon po bawal pong mag-expand. Pag halimbawa po ang inyong lisensya ay nasa isang municipality lang at kailangan yung kumuha ng mas maraming internet capacity, halimbawa kailangan yung tumawid ng mga ilang municipality bago mo maabot ang facilities ng big telcos na usually po nasa lungsod o Nasa poblasyon. sentro, opo. Kailangan nyo pong humingi ng congressional franchise sa Congress kasi kino-consider na po yon na isang telco activity. Ngayon, pag sa Konektadong Pinoy, hindi na po yon titingnan bilang isang telco activity lamang. Titingnan po yon as data transmission or internet service. Kailangan lang po ang mag-qualify ka sa eligibility requirement ng NTC at mag-register ka sa NTC. At syempre, kailangan din pong mag-comply ka sa iba't ibang requirements on cybersecurity, performance standards, at marami pa pong iba na nandoon sa panukalang batas. So, kapag po ang mga small players ay hinayaan din na magtayo ng sarili nilang network at kumabit sa big players, asahan po natin na mas dadami po talaga ang magiging choices ng mga end users. Kasama na po doon yung members ng media. Lalo na po yung mga nagko-cover sa rural areas at remote areas. Dahil po pinag-uusapan na natin ng media, gusto ko po lang idiin dito na ang Konektadong Pinoy Bill ay actually katulong po natin sa pag-implement ng ating mga constitutional rights. So for example po, ang freedom of expression, freedom of speech in the press, napaka-importante po yan na may internet access tayo para magamit po natin yung digital solutions or tools na maaari tayong tulungan para mag-express po ng ating mga hinaing or pahayag. Kasama na rin po dyan po yung constitutional na requirement na dapat may balanced flow of information. Kasi sir, pag wala kang internet, nasa rural area ka, ang nakikita mo lang usually yung nasa mobile phone mo kung anong nakabundle na service. So usually ano lang po yan, di ba? Headline lang. Kasi limited yung access mo. Ang layunin po ng Konektadong Pinoy ay magkaroon ng bawat Pilipino ng access sa buong internet. Nang sa gayon po, kung ano man po ang information na kailangan ng tao, kaya niyang mag-access nito. Hindi ka limitado na hindi ka pwede mag-click ng link halimbawa sa isang news site tulad po ng sa Philippine Information Agency dahil lang hindi kasama sa bundle yon ng iyong mobile data. Tama so, po. Mahalaga po yon na ang information na makukuha natin sa internet ay balanse at para kaya pong ma-access nating lahat. Ayan po, at yan po ngayong role ng media at upang ipahayag at ipaalam sa ating mga kababayan ang buong katotohanan at hindi naman nila maipaabot sa ating mga kababayan kung mahina naman yung kanilang internet connectivity. At yung mga kababayan naman po natin na hindi makapagpahayag ng kanilang mga saloobin kung ano man mga issue kung hindi naman po sila makakonect sa internet. Yan ma'am, thank you very much po at sana sa mga darating na araw makasama namin kayo at matutulungan natin ang pagpapakalat ng impormasyon tungkol dito sa isang napaka-importante po na programa, importanteng bill na talagang sinusulong naman ng ating mahal na Pangulo upang mas maabot ng ating pamahalaan at maipahayag sa mas maraming nating mga kababayan ang mga magagandang programa ng ating gobyerno. Ma'am, mensahe nyo na lang po para sa ating mga kababayan. Ang mensahe ko po sa lahat po ng mga kababayan nating Pilipino, ang Konektadong Pinoy po ay isang panukalang batas na para po sa ating mga consumers.
Ang more competition po ay magbibigay sa atin ng better service at mas affordable na serbisyo. So, nananawagan din po ako kay Pangulong Marcos na ang sinertipika niyo pong panukalang batas ay napakaganda at talaga pong tutulong sa lahat ng mamamayan. So sana po, pirmahan niyo na po at magkaroon na po tayo ng konektadong Pinoy Law. Salamat po. Thank you very much po, Ma'am Grace Mirandilla Santos, ang lead advocate po ng Better ng Konektadong Pinoy, ang nagsusulong ng Konektadong Pinoy. Thank you very much, Ma'am. At dyan po mga kaibigan, nagtatapos ang isang episode na naman po ng napakaganda po nating diskusyon ng programa natin ngayong Media Ngayon para sa ating mga kababayan. Subaybayan po natin. Samahan niyo po kami every Saturday po, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon dito po sa himpilan ng Radyo Pilipinas. Gayon din po sa Facebook pages ng Presidential Task Force on Media Security, sa ating mga telebisyon, sa Radyo Pilipinas. Ako po si Joe Torres ng Presidential Task Force on Media Security, Kaligtasan, Seguridad at Kalayaan ng Media. Oras babantayan. Ito ang Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Maligayang araw po sa ating lahat.